Gusto ulit ni Snow ma-front page. Joke lang. Ba-blind item kita. Ikaw muna. Suki ka doon. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-10 ng Setyembre, taong 2014. Totoo ba yan? Hindi naman. Simula na po ng pagbabago. May witness yata eh. Simula ng pagtahak sa tweed na landas. Kung nga, gusto mo eh. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snow Badua. Kadire app. Sa amin kayo nasusunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Megs Tiozon. At ito po ang... Inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Former national coaches Tim Cone at Yeng Giao. Kapwa hindi sang-ayon sa plano ng Samahang Basketball ng Pilipinas na mag-pull out sa Asian Games. Pinoy WBO welterweight champion Manny Pacman Pacquiao. Tiwalang mapapatulog niya si American challenger Chris Algieri. Defending champion Team USA. Pasok na sa semifinal ng FIBA World Cup sa Spain. Four-time NBA All-Star Sean Marion. Opisyal ng sumani sa Cleveland Cavaliers. At newly crowned US Open champion Marin Cilic. Umakyat na sa 9th spot ng ATP rankings. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po yung nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Nagbigay po ng sariling opinyon sa planong pag-boycott ng Samahang Basketball ng Pilipinas sa Asian Games ang dalawang national coaches ng bansa. At ayon nga po kina multi-titled mentors Yeng Giao at Tim Cone, hindi sila pabor na mag-withdraw sa quadrennial meet ang Gilas Pilipinas team dahil sa pagkawala sa roster ni Naturalized Center Andre Blatch. Ang kabuang detalye, ihahatid ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Hindi sang-ayon sina champion coaches Yeng Giao at Tim Cone sa bantang pull-out ng Gilas Pilipinas kung tuluyan ang hindi payagan na makapaglaro si Naturalized Center Andre Blatch sa Asian Games. Ayon kay Giao, dapat ding isipin na maaari maging epekto ng pull-out hindi lamang sa basketball kundi maging sa kabuuan ng Philippine contingent na sasabak sa quadrennial meet. Ang spirit ng sport kasi participation talaga camaraderie no. So kailangan magbalik tayo dun sa yung essence na yon, no. Dagdag pa ni Giao, maaaring nagkulang sa pagkalap ng impormasyon ng liderato ng Philippine Basketball dahil lang nasabing 3-year residency rule na ibinabato kay Blatch ay matagal nang ipinatutupad sa Asian Games. Ang suspecha kasi ng marami, baka pinupuntirya tayo ng Korea dahil doon gagawin. Pero ako, sa pagkakaalam ko, maski yung Korea mismo, merong player na hindi nila nagawang eligible, no? Because of the same rule, no? Sa panig naman ni Cone, hindi man siya updated sa mga kaganapan ng issue, mas pabor pa din siya na maglaro ang bansa sa Asiad kahit na wala sa lineup si Blatch. I mean, I'm just not a big believer in boycotts and pullouts. I mean, this is an international game. I mean, it's a friendship game. Yeah. Ang Asian Games ay lalaruin sa September 19 hanggang October 4 sa Incheon, Korea. Huling nagwagi ng Asian Games basketball gold ang Pilipinas noong 1962. Para sa telebisyon ng Bayan, Dennis Principe, PTV Sports. Samantala, tinuligsa naman ni Jordan basketball team head coach Raiko Torman ang questionableng pagpapatupad ng eligibility rule ng Incheon Asian Game Organizing Committee. May report si Ms. Judith Caningal ng Sports Radio 918. Binatikos ni longtime international basketball coach Raiko Torman ang istriktong pagpapatupad ng eligibility rule ng Olympic Council of Asia o OCA.
Ayon kay Toroman, hindi dapat isantabi ang batas ng FIBA, lalo pat ang mga referees at game officials na gagamitin sa Asian Games ay galing sa World Governing Body. I don't know what will be the decision of Olympic Committee, but we also try to put a new import that they didn't allow that. I don't know, but I think that Olympic Committee of Asia has to respect the FIBA rules. So, any case, they cannot put some their rules. FIBA is responsible for the nationality. Hindi rin pinalampas ni Toroman ang 1 month before the opening rule ng Asian Games sa pagsusumiti ng lineup ng bawat koponan. My opinion is that Olympic Committee of Asia and Korea have to change the way of doing. First of all, they're asking 12 players 1 month before the competition to change lineup, because of these things, what happened with bloodshed, doubtship, some injuries, what we had. We are going there with 11 players because we couldn't replace Sam Douglas because he's not ready to play. We couldn't replace Sam Douglas with one another players, and we are going with 11 players. Tulad ni Gilas Pilipinas Star Center Andre Blatch, hindi rin binigyan ng approval ng Incheon organizers ang paglalaro sa Asian Games ni naturalized forward Gabe Freeman. Kaya't problemado ngayon sa pagbuo ng lineup ng Jordan national team si Toroman. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Sa Philippine Basketball Association na PBA, handa po ang coaching staff ng Raynor San Elasto Painters na maghintay sa pinal na desisyon ni star guard Paul Lee. Ito'y kaugnay ng hinihiling na trade di umano ng 25-year-old Tondo Manila Pride. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Mariing itinanggi ng Raynor Shine Lasso Painters Management ang ulat na ipapadala di umano nila si Paul Lee sa Barangay Ginebra, San Miguel, kapalit ni Mac Baracael. Ayon kay head coach Yang Giao, prioridad pa rin nila na mapanatili sa kanilang roster ang 6-foot flat combo guard. Wala, hindi ako kinakausap, so hindi ako makapag-comment. Wala namang kumakausap sa akin from Ginebra. Kaya ko sila, boss, ako kinakausap. Iginiit rin ni Giao na hanggat hindi sila nakakapag-usap ng personal, ay hindi siya maniniwalang pinal na ang desisyon ni Lee na humiling ng trade. Puro dapat lang ma-determine natin for sure ano ba talaga yung final decision niya. Yun lang naman. Wala naman iba eh. No? Siyempre gusto rin natin marinig yung side niya na talaga bang tutuloy mo o gusto mo mag-stay. Kasi sa amin gusto namin siya mag-stay. So, ang i-determine mo lang talaga yung decision niya. Yung kami, may decision kami. Gusto namin siya mag-stay. Ano ba yung sa kanya? So, yun lang naman. Gayunpaman, handa umano si Giao na harapin ang susunod na kabanata ng Raynor Shine franchise, manatili man sa kanila o hindi si Lee. Wala naman, naintindihan ko naman yun na every contract negotiation, siyempre, gagawin ng both sides yung yung para sa sarili nilang interest eh. So, siyempre, lang dyan, alamin natin kung hanggang saan, ano yung mga limitations. Ready naman tayo doon. Kaya lang, mas gusto natin mag-stay siya. Magbabase rin kami doon sa kung anong talagang gusto niya. Sa nakalipas na PBA draft, hinugot ng Raynor Shine ang mga high-caliber guards na sina Kevin Alas at Jericho Cruz bilang preparasyon di umano sa posibilidad na paglisan ni Lee. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, opisyal nang naging miyembro ng Alaska Aces, si Phil Italian point guard Chris Banchero. Ito'y matapos na pumirma siya ng kontrata sa kupunan kahapon. May report si Ms. Nicole Ramos. Matapos ang 2 linggong negosasyon, nagdesisyon ang company 2014 5th overall draft pick Chris Banchero na pumirma ng 1-year deal sa Alaska Aces. Ayon kay player agent Marvin Espiritu, nais umanong patunayan ni Banchero ang kanyang value, kaya't minabuti nila na kumuha lamang ng maikling kontrata sa Aces.
Siguro kasi nag-usap kami ni Chris eh. Ang napagkasundo namin ni Chris, parang ayaw niya muna mag-comment. Kung mag-comment siya, diretsahin na natin siya. Hindi, pero ikaw lang. Explain niya mabuti. Pero ikaw, idagdag ko to. Ano yung ibig sabihin ng pag-opt-out din nyo dun sa ano? Pag-opt din nyo ng mas maikling kontrata? Anong ibig sabihin? Oo, bakit maikli lang? Nothing ano naman, nothing ang nasa isip lang naman ni Chris is to commit with Alaska, then eventually, habang tumatakbo naman yung season, pwede naman pag-usapan na yung extension ng kontrata niya. Kasunod nito, naging tikom na ang bibig ni Espiritu sa pagsagot sa iba't ibang issue. Kabilang narito ang hinihiling na housing and transportation allowance di umano ni Banchero. Wala ba yung boss, yung allowance sa transport tsaka sa housing? Ano latest? Wala yun. Ang Alaska, hindi talaga sila nagbibigay ng mga extra, even transportation and housing allowance. Pero nag-demand kayo nun? Hindi naman demand. Hindi namin demand yun kasi alam naman namin na hindi naman ibibigay yun. Oo nga. Di ba? Oo nga. Okay. Kumano lang, di ba? Yung kumbaga hindi naman hihingi ng sasakyan. Di ba? Samantala, isang text message naman ni team owner Wilfred Uiting Su sa PTV Sports ang tila nagpapatibay sa matagal ng filosofiya ng Alaska na pagsunod sa salary cap rules ng PBA. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Good afternoon, Parang Wilfred. Sa grassroots basketball, sisiklab na po ang aksyon sa inaugural season ng Surigao del Norte Basketball Association o SNBA bukas. Dahil 1 million peso worth of classroom at 100,000 peso cash prize ang naghihintay na papremyo sa maswerteng magkakampyon. Tsak po na magiging maigting na naman ang labanan sa Nickel Asia-backed basketball tournament. Narito po ang report ni Miss Arian Maliari. Kasado na ang lahat para sa pagdaraos ng inaugural Surigao del Norte Basketball Association o SNBA bukas. Suportado ng Nickel Asian Mining Baron Manny Zamora. Itong bayan sa Surigao del Norte at Siargao Island ang maglalaban-laban sa torneo na pinangangasiwaan ni former national coach Joe Lipa. Laking tulong nun. Isipin mo, sa fan base lang na dinidevelop mo, ang dami nun. Dahil kada laro natin puno, you're developing a bigger fan base for basketball. Pagkatapos, these young boys, will be given a chance to hone up their skills. And then the coaches, alam mo naman, of course, conducting coaching clinics, teaching clinics. Bago ang opening ceremonies, magkakandak muna ng basketball clinic para sa mga taga Surigao del Norte, ang mga retired PBA cagers na sina Cesar Catli at Francis Alera. At ayon kay Nickel Asia official Gani Kapani, bahagi ng intensified corporate social responsibilities ng kanilang kumpanya ang pag-organisa ng Surigao del Norte Cage Fest, gayon na rin ang pagpapatayo ng 11.2 megawatt diesel power plant sa probinsya. We're taking care also of the social development side of the project site that we'll be constructing our diesel plants on. Among other things, this is actually just a parang opening salvo lang of the more permanent and sustainable CSR programs that we will be conducting or having for the community ng Quezon. 1 million peso worth of classroom at 1 million peso cash ang naghihintay na premyo sa magkakampyon sa inaugural season ng Surigao del Norte Basketball Association. Para sa PTV Sports, Arian Maliare, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa boxing. Tiwala si Pinoy WBO welterweight champion Manny Pacman Pacquiao na mapapatulog niya si American challenger Chris Algieri. Ito'y dahil muli siyang lalaban sa catchweight na 144 pounds para idepensa ang kanyang titulo. Para sa detalye, nagbabalik si Dennis Principe. Kumpiyansa si Filipino boxing sensation Manny Pacquiao na makaka-score na siya ng knockout oras na magharap sila ni undefeated New Yorker Chris Algieri. Ito ang tugon ni Pacquiao nang humarap ito sa boxing media sa isang roundtable discussion matapos ang kanilang New York press tour.
Ayon kay Pacquiao, sadyang inilagay ng kanyang trainer Freddie Roach ang catchweight na 144 pounds sa kontrata nila ni Algieri dahil ito ang timbang na maglalabas ng lakas ng multi-division world champion. I'm not predicting for the fight, but I will do my best because it's, like Sweeter said, it's been a while, and this is a good weight for me, 144. I like that. November 2009, nang huling maka-score ng knockout si Pacquiao na magtala ito ng 12-round TKO kontra Puerto Rican Miguel Cotto sa Las Vegas. Tiniyak naman ni Pacquiao na hindi niya iindahin ang pag-maintain ng timbang sa kabuuan ng kanyang training camp na magsisimula sa susunod na linggo. If there's a good fighter and a good fight in 140, why not? That's my natural weight, 140. Itataya ni Pacquiao ang kanyang WBO welterweight crown kontra Algieri sa November 23 sa Cotai Arena ng Venetian Hotel sa Macau. Para sa telebisyon ng bayan, Dennis Principe, PTV Sports. Sa iba pang balita, kumpiyansa po ang National University Bulldogs Pep Squad na mapapanatili nila ang titulo ng UAAP Cheer Dance Championships ngayong season. Ito'y dahil na rin sa bagong routine na kanilang inihanda para sa kompetisyon na idarao sa Araneta Coliseum sa darating na linggo. Para sa detalye, nagbabalik si Miss Arian Malyari. Handang-handa na ang National University Bulldogs Pep Squad para sa kanilang title defense sa UAAP Cheer Dance Championship sa darating na linggo. Ayon kay Team Captain Precious Lorraine Chavez, bagamat nagtamo ng injury sa ensayo ang ilang miyembro ng NU, tiwala pa rin sila na mapapanatili nila ang dual title sa UAAP Cheer Dance competitions ngayong season. Actually po, every year naman may pressure pero yung pressure kasi, tinitake namin as positive side. So, kapag may pressure, parang tinitake namin siya na hindi kami kailangan magpadala. Kailangan mas maging strong kami. Yung preparation naman namin is going up kasi yung mga bago naman namin pumasok is strong din naman. Sa panig naman ni Coach Jica Bernabe, tiyak na dadagundong ang Araneta Coliseum kapag nakita ng mga judges at fans ang bagong routine na kanilang inihanda ngayong taon. Something nakakaiba and alam namin na mag-iingay kasi yung Bulldogs sa Araneta this coming September 14. And gusto namin na marinig kami ng lahat. Lahat kasi ng ginagawa namin, nakafocus kami kung ano yung goal namin. Not for the championship, pero kasi a perfect routine, flawless, championship will follow. So, not because dun sa title. 2012 champion UP at perennial title contender FEU ang ilan lamang sa mga inaasahang magbibigay ng matinding hamon sa NU Pep Squad sa UAAP Cheer Dance Wars ngayong season. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, pasadahan naman natin ang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Pasok na ang defending champion Team USA sa semifinals ng FIBA World Cup sa Spain. Ito'y matapos na tampakan nila ang Slovenia 119-76 kagabi. Si shooting guard Klay Thompson ang top scorer para sa US squad sa kanyang game-high 20 points, habang si swingman Goran Dragic naman ang namuno sa opensa ng Slovenia sa kanyang 13 markers. Mula sa 49-42 halftime lead, nagawang palubuhin ng mga American dribblers sa 22 points ang kanilang bentay sa third period, at mula dito ay hindi na nakabalik pa sa laban ang Slovenian side. Ang Final Four opponent ng US nationals ay ang Lithuania, na nagwagi naman laban sa Turkey. Sa basketball pa rin, Cleveland Cavaliers jersey na ang isusuot ni veteran forward Sean Marion sa papasok na season ng National Basketball Association or NBA. Kanina ay inanunsyo ng koponan na pinapirma na nila ng 1-year contract ang 6'7" dribbler, pero hindi nila ibinunyag ang detalye ng deal. Huling naglaro si Marion para sa Dallas Mavericks noong nakaraang season, kung saan na-average siya ng 10 point, 4 points at 6.5 rebounds per game. Nakakopo na ng NBA title si Marion sa piling ng Mavericks at umaasa siya na matutulungan niya ang Cavaliers na makasungkit ng kauna-unahang kampyonato sa liga. Sa tennis,
Mula sa dating 16th spot, umakyat sa pang-siyam na pwesto sa world ranking si Croatian netter Marin Cilic. Ito'y sabisa ng kanyang title run sa US Open kung saan tinalo niya sa final si Kei Nishikori ng Japan. Nanatili naman sa ibabaw ng ranking si Novak Djokovic ng Serbia, kasunod sina Rafael Nadal ng Spain at Roger Federer ng Switzerland. At sa cycling, hindi pepedal sa World Championship sa susunod na linggo si current Spanish Vuelta overall leader Alberto Contador. Ito'y dahil sa tingin niya ay hindi angkop para sa kanya ang ruta ng week-long bikeathon. 2 maikling akyating ruta lamang ang tatahakin ng mga siklista sa World Meet, bagay na sa tingin ni Contador ay hindi papabor para sa climbers na tulad niya. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Talaga, mas strong yung routine nila Gico ngayon. Oo, mas maganda. Paano mo nalaman? Nakita ko. Spy ka? Kaya lang, Spy yan. ang problema nila, ang dami na injure. Eh kasi naman napaka... Nakita mo yung kanina may pilay? Oo. Yung masakit yung dito niya eh. Yung gano'n. Ikaw galing kita. Masakit yung paa niya pag gano'n na yun. Yun lang ba kaya mo? Ikaw mga sipain. Anyway, abangan na sa linggo na yun, Brad. Sa Smart Araneta Coliseum. Talaga, dude? Okay. Yeah. Parang si Dennis, ginagamit Smart. Yes. Ikaw? Unang sagitsit pa lamang po yan ng mga sports update na aming ihahatid sa inyo. Smart din ako. Siyempre, susunod na inyong Facebook at Twitter messages sa pagbabalik yan ng PTV Sports. Hi, I'm Benjamin Raimundo from the Philippine Karate Federation, NSA. Watch me on Home Court with Nicole Ramos this coming Thursday. At nagbabalik ang pinakamalapit sports newscast sa bansa. Welcome to iSports, everyone. I'm Nicole Ramos. And I'm Dennis Principe. And how are you, Dennis? Doing good. Doing good. Yan, at excited to interact once more sa ating mga viewers. And listeners, syempre sa Sports Radio 918. Yes. So, paano yun? Para dun sa mga gusto sumali sa ating usapan or kwentuhan ngayong hapon, you can send your messages by the following: facebook.com/pd4sports or twitter.com/pd4sports or emails at ptvsports@mail.ptv.ph. So, still we have no text line for now, so let's focus on Facebook and Twitter. Yes, ma'am. Okay, go ahead. Fire. Alright, so magbasa tayo from Facebook. From Sam Bintana. Sabi niya, may nabasa ako na may bagong player daw, ang Barangay Ginebra, Phil Am daw. Naglaro versus LG. Totoo po ba? Merong, ang alam ko to, nagtatry out si Avellanosa. He's trying out to join the Ginebra. Pero hindi yata nagamit. Parang hindi nagamit, Sam. Pero napanood ka, nagamit yan nung nakakalaban nila yung Kia, talo sila. So, tapos talo ulit sila sa LG Sakers. Talo sila. Ayan. Alright, let's read some more. This is from Michael Andrew Guevara. Sabi niya, good day, PTV Sports, especially kay Snow Badwa. Snow, bumalik ka na, It's good to see you again, Snow. Ask ko lang po kung possible bang maipasok ang name ni Marcus Daudet sa roster ng Gilas sa Asyad. Lalo pat nasa balag ng disqualification si Andre Blatch. Comment ko lang po regarding sa pag-boycott sa Asyad to SBP. Kahit suportado tayo ng FIBA yung apela natin. Respetuhin nyo na lang ang anumang desisyon ng Incheon Asian Games Organizing Committee. Maghanap na lang kayo ng option, especially yung kay Doubt-It. Lalo pat naglaro siya sa FIBA Asia noong 2013, malaki ang chance nating maka-gold sa Asian. Yeah. Alam nyo, pag tuloy ang boycott sa Asiad, baka masuspinde ulit tayo sa paglalaro. Sayang ang glory natin. SBP, wag nyong ituloy ang boycott. And any updates sa PBA opening at may posibilidad bang masundan ang expansion ng PBA after ng Kia at Blackwater? May nabasa kasi akong article sa spin.ph na yung Happy Phil Oil, yung sister team ng Kia at yung isang Courier ang nakaambang
sumali sa PBA in the future. Is it true? Thanks Si Snow Badwa sumulat yan Yes, yung we should expansion. ask. Now, you. yung sa may apila, opinion niya yun. Opinion niya ni Michael Andrew Guevara. And then, yung opening, recently nakausap ko si Mr. Eric Pineda, ang team manager ng Kia Sorrento. At business manager din naman ni Manny Pacquiao. At sabi niya na si Manny Pacquiao daw wants to play and coach sa first game. And he assured si Commissioner Chito Salud na yung first game, Blackwater, he'll be there. Wow, naabangan natin to. But officially, wala pa. Kasi nung kausap ko naman yung sa Blackwater, hindi pa sila na-notify na, Blackwater kayo yung first game, wala pang gano'n. Wala pa. Any letter. Alright, let's read naman. Mamaya, pasubukan natin sa masagot kay Snow, yung sinulat niya noon sa spin.ph. Yes. Medyo may kausap lang dito eh. Oo, may kausap pa siya. Alright, let's read from our tweets naman from Mark Jesse Santos. Hello, Mark. Sabi niya, daming reason ni Mayweather magre-retire na daw siya. Sa 2015, sana naman labanan niya si Pacman bago niya gawin yun. Sige na, mag-retire na kayo. Di ba? Hirap yun eh. Claim ka ng claim na ikaw yung pinakamagaling. Yes. Pero yung pinakagusto ng tao na labanan mo, ayaw mo labanan. Oo nga. Take the challenge. Di ba? Kung ano-anong, naku. Exciting yun kung lumaban sila. Sige, biya mo siya. Ito, si The Exclusive Almighty, again from the tweet, sabi niya, hey Edmund, you surely personify the literal meaning of intestinal fortitude. Ayan, babalik to siya. Snow, yun daw, possibility ng expansion. Di ba ikaw sumulat mo sa spin sa key. Sa solar? Yeah. Spin. Sports Online. Solar ba yun? Sabi na spin eh. Sabi na comment. Sa Sports Online naman. Sports desk. Sports. Kasi may 4 na prospective. Yung fuel oil, kaya lang yung fuel oil sa ngayon hindi pa sila ready na pumasok sa PBA. Dilig muna sila. Okay. Tapos questionable rin yun kung makakapasok kasi related sa MVP group yun. Yung Pinoy. Di ba kay Mr. Villavicencio yun eh? Triple V ang di ba? Kaya nga, pamangkin eh. Ay, Triple V. Flying V. Flying V, Phil Oil Flying V. Para lang ba yun? Yung Phil Oil, pag may-ari ng anak ni Flying Phoenix V. ako eh. Si Flying V. Yung Flying V, ang may-ari si Ramoncito. Yung Phil Oil, yung anak si Renato. Okay. Tapos yung isa, yung Philpos. Okay, yung fertilizer ng Kia. Kay Mr. Alvarez. Si Tito Alvarez. Tapos yung Happy, mukhang go na yung Happy. Go na. Mukhang okay na sila. Matagal lang gusto niya eh. Tsaka yung isa, courier eh. Hindi ko maano kung DHL o kung ano eh. Basta kalaban ng Air 21. LBC. Hindi rin. Wala ka na, lugi na yun eh. May kaso sa bangko yun. Yung LBC, may kaso sa bangko yun. Yung LBC Bank, di ba, nung araw. Wala na bang LBC? Kaya nga yung ano nila, yung ronda nila, Brad, ang baba na ng budget eh. Yung kunyari, inaano na lang namin. Hindi, inaano lang namin, Luzon, pero wala nang budget yun. Kasi yung mahal, Brad, yung inilipat mo sa isla. Roro. Kasi ang masakit doon, nung una nagyabang pa, ang dami nilang budget. Pala, hanggang doon na lang yun. Supot na, di ba? Libre na yung TV coverage yun eh. Usap lang. Okay, basta tayo. Let's see from Ronnie Reyes. Sabi niya, Sir Snow, Sexy Meg, and Crush Nicole, ano po ba latest sa Ginebra? Pakigreet naman ako, Crush Nicole. Hello, Ronnie. Okay, so are there any updates from the Ginebra team right now? Update sa Ginebra. Naglaro sila kahapon, tune up. Hindi pa naglaro si LA tsaka si Pero nandun. Japet. Natalo sila, mas maganda, diba? may promise yung Bronjal. Nanood ka ba? Hindi. Yung Kia, napanood ko. Kia pala, may tune up sila ng Global Port. Friday. This Friday. Sa Moro Lorenzo. Maga, 10 o'clock. Okay, let's Tapos, see. abatiin ko lang si Ate Cecil Kimlat. Hi, Miss Cecil. Saka si Mr. Rick. Saka si Judith. Hi, Saka yung Sir airpod ko. Rick. Nanonood ngayon sa Sports Radio. Ay, si Ninang. Mirna. Happy birthday. Uy, happy birthday, Ninang! Happy birthday. Happy birthday. Ano na siya? Nag-retire siya 5 years ago. 65 siya noon. Okay. Hindi ko mabilang. Hindi ba early retirement? Basa pa tayo. Si Ina Betana Gabayno. Sabi niya, magandang hapon, Ate Nicole, Ate Megs, Kuya Dennis, at Kuya Snow. Tanong ko lang po, anong team po ba ang makakalaban ng Rain or Shine sa tune-up games sa Friday? At maglalaro na po ba si Ali Austria para sa Rain or Shine sa All-Filipino Cup? At pumirma na po ba si Kevin Espino
Espinosa Hindi. ng kontrata sa Ang Rainier pinapirma Shine. lang nila sa mga diniraf nila, Brad, yung dalawa Salamat lang. Yung po. first rounder. Si Kevin, tsaka si Jericho. Jericho Cruz. Yung Rain or Shine sa Friday, San Miguel. San Miguel ang kalaban? Sa Angeles. 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 Ano yan? Yung Liga ng Bayan. Oo. Liga ng Bayan. Okay. Alright, let's read another one. Mamaya na yan. Lipat mo. Brad, si ano pala, no? So, si Mamir na birthday ngayon. Siya po yung station manager ng ng... Paano ba siya naging station manager in history ng sports radio? Una siya, no? Sa sports radio. Si Sardado. Ano si Sardado? Oo nga siya. Sa tatlo. Tapos sa mga magkakaedad dyan, ayan, si Miss Mirna, si Babs Peña, tsaka si Eli Ermo. Ayan. Magkakaedad dyan. Hindi ko alam yan. Yung anong araw pa yan, Brad, eh. Alam yan. Head Turner. Okay. Dahil magsalita-tukol kay Ma'am Mirna. Ha? Amoy ito, ano, tang. Candy? Parang tang. Candy ni Imig. Amoy tang. Paano ng tiyan? Okay, basa na. Okay, ito si Bago Head ba? Turner. Hindi, amoy tang. Alam mo yung tang orange juice. Ay, orange juice. Oh. Parang ganun yung amoy. Good PM. Respetadong Dennis, Sir Snow at O bakit si Dennis lang ang respetado? Ask ko lang kung totoo ba na ibebenta na yung Atlanta Hawks at wala bang interest si Boss MVP na bilhin yun. Pabati naman si Ems Martin na nangangarap na i-greet ni Nicole at mabuhay sa group ng Panyero. Thank you! Hello to you, Ems. Ano yung tanong niya? Ang tanong lang niya yung Yes, yung tungkol sige. sa Atlanta Hawks. Is it being sold na? Alam ko may binibili daw siya eh. Pero gusto niya yata Western eh. Western Conference, alam ko eh. Maraming Pilipino. Bay Area sa LA. Ooh, nice. Okay? Okay, si Abraham Espe Alimad naman. Itong sabi niya, hi, good afternoon po mga idol. Ask ko lang po kung may trade ba sa Ginebra. Same question. Pakibati naman po anak ko si Hannah Gabriel at wife ko po si Mary Liz. Thanks po. So, trade daw. Trades? Trade sa Ginebra? Wala pa sa Ginebra sa ngayon. Sa ngayon ha? Sa ngayon. Pero kasi kung pag-aaralan niyo yung lineup nila, Brad, merong imbalance eh. Sa guard position, masyado silang may surplus. Ever since naman eh. So pwede yung silang mag-discarga doon. Yung big position nila, Brad, pwede rin silang mag-sacrifice ng isa o dalawa. Di ba? Oo. So, kung kunyari, kukunin nila talaga si Paul Lee, pwede nila ibigay yung big man. Di ba? Pwede. Sinong big man doon? Greg Slow. Billy Mamaring. Nagbibigay naman yan eh. Billy Mamaring. Si Mark Arroyo Barakael. naman sa Bigan. Sabi, good PM Poging Snow, gandang Nicole at Sir Dennis. Pogi ka, Sir O. Sir Dennis, minsan nabasa ko sa dyaryo, sabi ni Bob Ba, pinabasa Arum, mo ng dyaryo? sa 2015 daw matutuloy ang laban ni Pacman at Mayweather. Hehehe, pabati yung anak ko si Jacob Gabriel and my wife Chris. Ang alam kong sigurado, yung 2015 matutuloy. Matutuloy. Pero in fairness, sabi ni Manny, nag-uusap sila eh. Parati naman nag-uusap yan. Bakit dati sinabi niya rin sa akin yun? Hindi parati nag-uusap yan. Kaya lang. Sinulat ko yun, mga 6 months ago, sinabi niya sa akin, nag-uusap sila ni Mayweather. Sa online, sinulat ko. Lumabas sa dyaryo yung isang araw, nag-uusap ulit sila. Di ba? So, here's a question about Polly naman from Bernadette Tianes Furio. Sabi, good afternoon mga idol. Update po sa Rain or Shine at kay Polly. Sana po makausap nyo siya on air. Thank you. Nasa abroad si Polly. Yeah. Pasha? Oo, kasama yung girlfriend niya, malamang. Tapos, hindi alam kung kailan babalik. Okay, paano yung Asian Games? Oo nga. Baka dumiretso na siya ng Asian Games. Depende yun kung ilaline up siya ni Coach Chot Reyes. Naka-line up, di ba? Naka-line up siya. Balak siyang palitan ni Jimmy Alapeg. Okay. Di ba? So may injury sa plantar fasciitis, pero ayon sa agent niya, walang problema to. Excellent. Kaya ni Paul. Kaya maglaro. Mas gusto nga namin lumaro siya. Sabi niya, non-negotiable pagkatungkol sa plug and country. Okay? Anyway, babalik po kami. Marami pa kami mga messages sa inyo na babasahin. Huwag po kayong alis. Ito ang PTV Sports. Hi, I'm Renji Raimundo from the Philippine Karate Federation, NSA. Watch me on Home Court with Nicole Ramos this coming Thursday.
Hello, welcome back sa pinakamalakong sports newscast ng bansa, ang PTV Sports. Si Raylan Loberternos, Brad, nanonood, oh. Oh, nice. Saka si Ma'am Mirna Haber. Ninang! Naku, nagalit pa ata sa akin. Hindi daw niya kasi edad yung dalawa. Early retirement. Hindi, nauna naman kasi talaga yung dalawa eh. Tapos biglang nawala yun eh. Nag-fade away yung dalawa eh. Pero magsi-65 pa lang sila noon. Noon. Base pa tayo. Si Nance naman. Happy viewing. Ninong Tony. Happy viewing din. Nance Robles. Hi Sir Snow, pakibati naman po ako. Nanonood ngayon. Ask ko lang po kung nag-retire na ba si Idol Danny Ildefonso. Tawagan mo nga, Snow. Sino? Danny I. Sige. Batiin mo daw siya, si Nance. Ito si Mary Chad. Pabati ng happy birthday kay Auntie Nancy Lingganay, nanay ni Rudy Lingganay. Happy birthday po. Si okay, salamat Auntie Nancy. Si Nance nagpapabati. Si Danny Ildefonso po walang koponan. Kasi ang problema po sa kanya, nung sinabit kasi yung, di ba nung naalala mo bago mag-dispersal, lahat ng dalawang teams noon, hindi lahat. Yung dalawang teams sa expansion, sa expansion draft, dispersal draft, Brad, yung Kia, tsaka yung Blackwater, fairness ng PBA nung mga ibinaba ng mga teams. And their corresponding salaries. Okay, yung declared sa PBA. So, nakalagay dun kay Danny ay 175,000 a month. Nakalagay kay Machas 220,000 a month. Okay. Kay Larry Rodriguez 280. Yung Larry tsaka yung Machas gusto nung Blackwater. Kaya lang di nila kinuha. Kasi mahal. Kasi nag-i-start pa lang kami. Gusto namin mag-invest sa mga bata, mga mura. Kinuha nila ngayon dahil ay 175 lang. Kasi yun, ang hinihingi daw sa matotal, parang may dumating pa sa punto na hindi ang sweldo talaga namin 500,000. 420 lang ang maximum. Ganun. Tapos yun, hanggang sa huling hirit, 300,000 Mr. Joseldo si take it or leave it. Leave it. Sabi ni Mr. Joe, leave it. Di ba? Umabot pa si Mr. Joe sa 250 eh. Makuha lang. Para lang mapagbigyan. Mabigyan ng magandang karir. Kumbaga, ang point kasi ng Blackwater dito is tulungan mo kami, tutulungan ka namin. Tulungan tayo. Yung tutulungan ka namin na magkaroon ulit ng career. Diba? Ikaw tutulungan ka naman na, tulungan mo naman kami na, kumbaga, this is your chance na, di ba, ipakita yung value. Wala eh. Wala na. Hindi nagkasundo. Hindi siya pa pwede lumaro sa ibang team, Brad. Hindi na. Hindi binitawan yung rights. Hindi binitawan yung rights niya. Ngayon, kinukuha si Danny I, iniaalok ngayon sa ibang mga team. Walang gusto kumuha eh. Hindi ko alam kung bakit. Okay. Okay, Kia, hindi ko nakita eh. Read from Paul John Eckholt. Sabi niya, Sir Snow, Miss Nicole, at super poging Sir Dennis Principe. Hehehe. Sa tingin niyo po ba, kaya maganda ang pinakita ng Gilas ay dahil sa pinakamahinang bracket tayo sa FIBA. Kasi walang nakapasok na team sa bracket natin. Kahit yung Greece, tinambakan ng Serbia. Ano po ba sa tingin niyo? Sir Snow. Ano yan? Regarding the Gilas team. Iba you can never tell, no? Kasi daw mahina daw yung bracket natin. Una-una yung brand of play natin, iba sa laro ng mga nakalaban natin. Iba sa bracket natin. And who knows, pag nakalaban na yung katulad ng style ng ginagawa ng Pilipinas, di ba, matambakan nga ba kaya tayo? Oo nga. Wala eh. You cannot answer that. Yeah, we can't answer that. Ikaw, tingin mo, Brad. Snow? Paring Snow. Ha? Ano tingin mo? Gilas? Hindi ko alam eh. Subaybayan eh. Nabasa ko lang yung mga nangyayari din sa laro. Di ba? Hindi ka nanood? Hindi, nasa Thailand ako eh. Nga pala. Nakaratay. Walang doon, walang basketball doon. Talaga? Wala? Bira. Football, pagka football meron. Sikat na ang football. Okay, next. Sige, si Michael Andrew Guevara naman tayo. Dennis, Meg, Nicole, and Snow, ilang teams ba ang kasala sa Shakey's V-League 3rd Conference sa September 21? At ano-ano po sila? Kasali ba ang Army at Cagayan doon? And ano na po ba ang format ng PBA Philippine Cup at officially saan ba gaganapin ang opening ng PBA? Thanks pala kay Super Duper Idol Snow for the answer about the possible expansion ng PBA. Sports desk pala. Nagkamali lang ng source. Nag-focus kasi ako sa spin.ph. Okay, isa lang. Nasusulat din po ako sa pba.ph. Si Dennis naman, nasusulat sa... Inquirer. Ikaw? Ikaw, sa libre?
Ikaw, nagsusulat ka sa ano yung mga pinagsusulatan mo, Brad? Manila Standard. Ayan. Manila Standard. Yung ano niya, yung kanyang column kadikit nung kay Ronnie Natanes. Gaano kabagsik yun? Yun. Ha? Wala na ba si Ronnie sa inyo? Wala na. Doon pa rin. Hinayata niya, doon siya nagtagal yata, Kasi lagi nalilipat yung Brad Hindi ko alam, parang naaaway ata lagi Sige, next. Sige, let's see. Yung sa Gilas, Brad, ikaw ano masasabi mo doon sa performance nila? Sagutin natin isa. Sa akin, commendable definitely. Kasi ina-expect ka, natambakan tayo. Ako din, yun ang expectation. Ngayon, isang question kasi din, yung mga tinalo, fit talaga nung nakalaban natin. But then again, maganda pa rin talaga ipinakita natin. Well, yung Argentina, wala si Manu. No. Yung Argentina, parang lumalabas. Yung Puerto Rico naman, injured. Wala si Carlos Arroyo. Saka si Basalios, di ba? So, yun yung isang question, di ba? But then again, hindi mo siyempre po pwedeng i-underestimate yung ipinakita natin. Correct. Pero ang tanong din ngayon sa Gilas natin is, how are we going to fare without Andre Blatch? Yun yung di ba? Tapos ngayon, nakikita pa ngayon sa kilos natin, body language. Ay natin lumaro ng Asian Games pag wala si Andre Blatch. Di ba? So, pero ang ano ko lang, Brad, yung sa World kasi, napansin mo parang sa World, parang finesse yung laro. Pasa, ikot. Sa European Asian Games, banggaan. Bruce ko yan. Malalaki ng mga medyo hindi agile. Kasi yung malalaki ng Europe, yung mga kalaban natin, malalaki ng agile. Shooter pa. Diba? Shooter. Ito, talagang pag malaki, sa ilalim ka lang Except in Korea. Hindi, yun nga yung yun nga yung tanong Sabi ng SBP, nung paalam na namin na hindi po pwede si Blatch. April. Bakit iniline na pa din? Di ba? May nagsabi raw ata, FIBA World pinayagan FIBA. Hindi, kasi dapat alam mo pa rin yung guidelines Di ba? Alam mo yung... Ikaw tingin mo, Hindi. Hindi. Una, kalaban mo, Korea. Siyempre, may vested interest yun sa basketball. Tsaka meron sila naturalized. May naturalized sila, di ba? Hindi na... Dumaan sa proseso. Hindi, kulang. Kulang siya. 5 years siya naglalaro sa Korea, pero kaya lang pag ganun ganon. Kailangan straight ka na. Ang ano lang naman sa kanila is kahit dapat yung pagiging Pinoy mo ay kunyari naturalized ka. Dapat 3 years yun. Si Blatch, Brad, 2 buwan pa lang 2 buwan pa lang Di ba? Tapos ang problema pa kay Blatch, 3 araw lang siya dito sa Pilipinas. Di ba? So ang nakikita ko dito hindi ko pinagtatanggol yung Asian Games ba? Ipinagtatanggol nila yung pagiging sagrado nung torneo for Asians. Ang rules. Di ba? So kumbaga, di lahat yan. Kasi ang iniiwasan natin, Brad, yung katulad ng mga Qatar. Tsaka yung mga Middle Eastern countries, halos... Saudi. Yung di ba? Yung mga Middle Eastern po kasi, halos halos kung saan bansa, Ethiopia, doon ang mga pinagkukuha yung mga player niyan Yung presidente ng OCA, di ba? Siya ang unang tinamaan dyan dahil yung country niyan, di ba? Maraming ginagamit ng mga... Naturalized. Na hindi naman pala naturalized. May iba nga, Brad, pinalalabas sila, mga citizen talaga, pero hindi Dating semi-passport ka lang. Okay na. Kasi ba't ko alam yan, nagko-cover po kasi kami ng Asian Games. Di ba? Kaya ito, magko-cover po ng Asian Games. Wala si Dennis. Okay, galingan mo. Good luck dun, ha? Ito, basa pa tayo from Raymond naman. Oliva, Hi, Sir Snow, Sir Dennis at Miss Nicole. May trade po ba sa Talk and Text, Drop and Texters? Ngayon, may update po ba sa lineup ng Talk and Text? Thanks. Si Talk and Text, hindi kasali doon sa trade ng Blackwater, Meralco, tsaka NLEX Pero hindi ako magugulat kung may gagalaw sa Talk and Text. Kasi Brad, kailangan nilang reinvigorate yung kanilang backcourt. Medyo may edad. Diyan magaling si... Injury play. Si John Wichigo. Ang alam ko, hindi ko alam kung nagka-tryout pa ngayon o nandiyan na. Si Rob Lavagala sa Talk and Text. Subukan natin matanong si Rob. Sige. Si Rob Lavagala na sa Talk and Text? Last time nakausap ko, parang medyo tryout. Sige, try mo. So, while waiting, magbasa pa tayo. Sige, Joseph Aya Reyes naman. Sabi niya, good PM, Sir Dennis, Ma'am Nicole. Ask ko lang po, nakapirma na ba si Brondial sa Ginebra? At totoo po ba yung trade rumor about Asia para kay Brondial? Pati na din po kay Paul Lee at Mac Barakael. Salamat po. Pabati po kay... Ifi, Zaira at... Alte. Is it Alte or Ayon? Hindi ko masyadong makita Alte, Zaira. Alte, Zaira at Adeline
Rubrico. Thanks po. Alam ko nakapirma na si Bronjal eh. Ang pinaka-last nga sa first round, Brad, si Chris Banchero. Kahapon. Yung signing. So si Rod, 1 year lang, ano? Intriguing. Bakit 1 year I know. lang? Ako din curious ako sa 1 year na yun. Okay. Parang subukan. Oo. Let's read some more. JRD Punzal. Sabi niya, gandang hapon. May balita dati na ang FIBA Oceania isasama na sa FIBA Asia. Totoo po ba ito? Thank you, PTV Sports. Yun ang plano, di ba? Yung FIBA Oceania sasama sa FIBA Asia. Sasama tapos, na. Oo. Tapos 2019 na yung next FIBA World. FIBA World. Kasi mag-a-adjust. Kasi ayaw nilang masabay sa soccer, football. Sa FIFA. FIFA. Ba't nga pala yung soccer, no? Hindi na talaga, hindi accepted sa European fandom yun eh, no? Football. It's really football. Football talaga. Pero yung sa Amerika, Soccer? American football. May MLS nga sila eh. Di ba? Major League Soccer. Di ba? Okay, basta. Alright, si Charlito Icaro, sabi niya, good afternoon po mga idols. No, ano po pwede maging consequences kapag nagpa siyang hindi maglaro ang Gilas sa ASEAN? Asian yan, ha? Sorry, ASEAN po, sa Asian Games yan. Tapos pabati po, pamangkin kong si Mac at ang Icaro family sa Antipolo. Nanonood po sila ngayon. Salamat. Number 1 PTV Sports, salamat po. Pwedeng Brad maban tayo, no, as a nation sa Asian Pwede. Games. May kausap ako na sports official, veterano na, pero ayaw mo naman ang pangalan. Sino? Eddie Arinea. Sports official eh. Maghintay pwede tayong yung basketball, maban sa mga OCA sanction events. When you say OCA sanction events, Asian Games at saka SEA Games. Ang worst, baka yung pati FIBA. Buong delegasyon. Yun nga sinasabi ko kanina. Kung pwede yung buong delegasyon ng Pilipinas, maban. Sa mga OCA sanction, Lahat yun, pati taekwondo, karate do. Grabe, madamay lahat. Damay lahat. Kasi mabigat kasi, ang pinakamabigat, pag nag-walk out ka or nag-pull out ka ng ayos na yung schedule. Yung draw. Mas Tapos mabigat yun. Kaya nga, tapos na yung draw eh. Tapos na yung Group draw. E tayo eh. Di ba't iiwan doon, Iran? Nagugulo lahat. Anyway, magpaalam na tayo. Gusto ko na mapanood ang news at chicks ni Miss Kati San Gabriel. Ganda na suot ni Kati talaga ngayon. Okay, sponsor natin. Unahin natin si Meg na may kodigo. Yes, thank you to Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, J. Lucero Cook of Watches, of course, Sir Joseldo ng Ever Belena, Bobson Jeans, California View, St. Luke's Medical Center, Frank and Marcel Graphics, and of course, my Jewelry Box. Alright, and again, we'd like to thank Mr. Joseldo C for our makeup from Ever Belena. Thank you, Mr. J. Lucero and Mr. Rudy Yu for our hookup watches. Thank you, Mr. Amis Tumang for our amazing playground shirts and jackets. Really happy about these items. Thank you, Mom, Dad, Lola, and my sister. I love you guys so much, and to all the viewers, thank you so much. And ikaw na. Happy birthday siyempre kay Ninang Mirna at kay Jerome Lagunsad ng Malaya. Oy, Jerome Lagunsad! Nakabasa ko yan eh. Pinush yan eh. Happy birthday! My wife, Finny, I love you, Prince Ian, Prince Zoe. Mami Bays, thank you. Kay Ati Brenda, Mami G, Daddy Dan. Kay Josel de Guzman ng Globe, maraming salamat. And kay Mr. Ronald Dulatre ng NLEX. Mami Bay, Ninang Mirna, mamaya. Punta ka ba? Hindi, may lakad ako eh. Bakit kung may lang? Anyway, mga salamat sa para-coverage ko na Mr. George Chua, Maga Joseph Chua, Po Chua, Mr. J. Lianos D, at si Boss Rafi Casiao. Salamat po sa inyo, tsaka kay Ma'am Cherry. Salamat din po sa Ever Belena, Mr. Joseldo C, Siliman C, Ma'am Kitesi, Kuya Mike Lim, Boss Rudy Yu, Pat Aquino, at saka kay Boss Wilbert Loa, at saka kay Johnson Martinez. Salamat po sa inyo. Sa Access 360, Mr. Will Ortiz, Philip Go, Louie Rosa, Jacob Malapas, Arvin Roa. At salamat sa Amazing Playground kay Amis Tumang. At sa Globe Telecom, Giselle de Guzman, thank you. Kay Doc MJSN Institute, salamat po. At sa Smart Telecom, Mr. Pato Gregorio, Boss Ricky Vargas. At syempre, kay Mr. Epo Kimpo. Ako po yung Nicole Snow, Badwa. Nicole Ramos. Meg Sioson. Dennis Principe. Sports Radio. Kalas na tayo. Ang tabayanan po ang News at 6 kasama ang napakaganda. Paborito ko po yan. Ako'y napapanganga. Miss Kati San Gabriel. At saka si Atty. Marcus Torres at Ralph Ubinan. Live po yan sa Radyo ng Bayan 738. Narito po ang kanilang mga tampok na balita sa News at 6.